para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga nagsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, maupay, good morning, mabaysay, maadsyong, buntag, Eastern Visayas. Unhain man kamo nga dapitit world, sa maupay nga morning, evening, noon. Itaw,
update kami niyo. Ito naman pagalayag. Good morning, Eastern Visayas. Biyernes kita nga adlaw, Marso 27. Uy, may good news, Kuya Yufem. Yes, balita Wikirita and good news. Update kami niyo, adton iyo mga ka-RP, mga ka-PCO, mga ka-DYDC. Diyan na hamon na syudadan Boronga na nagpapakitang gila si Mr. Sun. Madagaang ito namon panahon, sugad liwating kadamak nga dagaang ito namon pag-welcome hayo adton mga loyalista. Tigwapan mati, tigwatch iton Good Morning Eastern Visayas. At hindi ka partner, Engineer Coach Yofem. Siyempre kami mamayuyuan namon ni Sam, ni Ate Ruth Rivera Abunda, at Chef the Cudes, nga namon admin ni Kuya Buboy Rubin. Yan na, siyempre magnanawa ito ang stasyon DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko kaysa ring tapapagbuburbligin Ato natin mga ka-RP, mga ka-PCO, laki pa natin na mga kapatid na akadem. Ato ang istasyon ng Visayas State University at DYDC. Ganyan na updan kita natin mga kauban na DYSL ang ginmamayuyo ni SM Dodens Alaras as in Silvestre Alaras. Silvestre Dindo Alaras. Sir, complete sentence yun. Updan kita ni ka-RP Ruel Bugnos. Mustayo mga ka-RP dida naman na sugod Southern Leyte. And natin naman mga kapatid, mga ka-PCO, ato niya na makakaupod aton PIA Samar o Katbaluga na dahil Kuya Aaron Kutihar. Siyempre, DYOG, aton PIA, nagpapalanggahin ni siyempre. RD, aton head, regional head, aton PIA, din na Eastern Visayas, si Sherry Rento, and Salamach. Adi, updan kita natin. Eto, ligyak mag-uusaan nga girl aluhi Ate So. Adi, Ate Charmaine Perito, handiway. OJ, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Siyempre, ato nagpapalangga naman ni Hairahi SM, Jean Nabelon. Kumusta kam dida? Nga na DYDC, papahata naman kitahin mga balita ni Kuya Claudie Gayunda. Papakain kita Kuya Yofem. Uy, adi, thanks. Dudagyap kita nga lady, oy patas man ini Charmaine. Wari majority. Balitaot. Tansyo, sana aludungan daman kita iton maupay ng internet connectivity. Kay di dihan naglabay ng adlaw, syudadan Borongan. Nalalangan ang mga buruhaton. Ilabinan pagpapahatin mga good news ni Manu Goberno Balitaw. Mga ayuda, karang mahinay adton internet. Behind ito natin unang papasadahan basta didihamon as in madagaang iton amon panahon. Bugos adain na maghapon pero pagka-evening natigda umuran. Para natin ay baruan liwat kung ano dito itaira kondisyon itaira panahon nga natira may papahat. Aton nga mga balita aton iragin kakabisihan. Uy, mapakadto kita ha Southern Leyte. Kadto naton ni ka-RP Kuya Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Ruel. Pay nga aga, maayong buntag. Eto, Kuya Ruel, di napiktado hit pag minalit bugas kay gluwagin it ira basakan. Okay, at istok maupay nga aga. Good morning gikan diri sa lungsod sa Sugod Southern Leyte. Ato dayng sugdag pagpasabot. By the way, good morning sa tong mga kaubanan for today's episode. Good morning da ni Charmaine Perito Balves da sa City of Calbayog, ni Sir Aaron Cotiharo Sab da sa
PIA Samar, good morning. Sa atong panahon dire, murag lisod sabto na atong panahon ron dire sa Southern Leyte kay early in the morning, medyo makasinati tag pag-uwan, apan pag-abot murag mga ingaron nga mga oras, no, magsige na pog init ang panahon. So medyo delikado atong panlawas niini, no. Siguro atong siguradoon lang pababilin tang himsog kay daghan na rabatag mga gisagubang nga mga problema ron, labi na ning perting kataas gyud sa presyo sa produktong petrolyo, no. Diri sa atong probinsya, ang on average ang atong mga presyo sa gasolina, kining premium, usual premium and kining unleaded naa sa mga around 91 to 95 pesos per liter, no. Pero napayuban medyo katong mga lagyo-lagyo na jud, no, medyo taas-taas ang diferensya. Napayuban moabot pa og mga 99 to 98 pesos. Ang diesel pod moabot na kapi naman sa gatos, so medyo taas-taas na sa mga 114 to 116 pesos ang range, no, sa pagkakaroon. So medyo ato laging pahinumdom sa tunga mga motorista nga ato na lang yung siguradoon nga ma-maximize nato ng atong mga biyahe everyday ug na mga mga lakaw, no, aron nga makatipid ta sa gasolina kay grabing mahala na, no, halos mo og sa gasolina pa lang daan medyo halos mo abot na sa kaning 100% ng increase, no, samot na sa diesel. So mao na ang atong kasamtangan nga sitwasyon diri apod sa atong probinsya. Datay scheduled power interruption pod karong buntag, courtesy sa pasabot po sa Soleco diha sa may Badyangon Hinunangan to Sagbok Hinundayan kay naay ipahigayon da nga pag-alilis or pag-installar og mid-span pole, no, sa Soleco. So far mapapunto ang atong mga scheduled power interruption. Hopefully di ra pod mag-unscheduled kay labi na karong panahon na lagi medyo taas-taas jud ang atong heat index diri sa probinsya, perting inita. So mao po natong pahinumdum sad, especially sa katong mga mo participate sa kining mga commencement exercises, sa kining mga moving up ceremony, perting inita sa panahon. Monitor ta sa temperature, inom tag tubig pirmi kay arong malikayan ng mga sakit sama na ng heat stroke, simbako lang, no. So amping kita pirmi sa kanunay. Sa atong tubig, so far man po'y abiso ang atong Sugod Water District, no. Naalan jud na mapalong na jud ang supply sa tubig kung wa po'y supply sa kuryente. Mao jud na ang usual nga kining sistema puno sa atong tubig. Sa atong telekomunikasyon, so far okay naman, napoy tagsa laging muhinay sa datong supply sa kanang internet connection, no, pero sa kinatibukan okay naman pod mga kaigsunan. Okay, so atong mga pasyo ng impormasyon, mga headlines nato karong buntag para ning Biyernes nga edisyon ning atong programa ang Good Morning Eastern Visayas. Provincial caravan sa Southern Leyte ni bisita diha sa isla sa Limasawa. Kapin sa usa ka gatos ka mga pamilya gikan sa lungsod sa Malitbog, Southern Leyte ang nakadawat og tabang gikan sa DSWD. Bagong Pilipinas Servicio Fair gipahigayon usab sa lungsod sa Hinunangan. Samtang Day of Beauty and Wellness gikalipay sa mga babaeng empleyado diha sa City Hall sa Dakbayan sa Masin ug Mobile Soil Laboratory opisyal nga gilusad sa SLSU Hinunangan Campus. Ang detalye na ng mga kaigsunan o guban pa atangi sa second half ning atong programa, ang Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mapakadto naman kita hiton igkasi syudad. Uy, dudurungan kami hinan pagin syudad an Borongan nganhan kat Balugan. Para liwat kita manginsayod. Kaira dito kahintang haamon Sir Aaron Cotihar, mga ka-RP, mawadah itong among kalsada kasi yan na itong mga national government nga mga buhatan, ang province, tapos ang lokal nga pamunuan ng syudad ng Borongan ay nagpapatuman ng 4-day compressed work week. So, traffic di dihaamon
Atong liwat may baroan kung sugad liwat dito itong kondisyon. Kanda Sir Aaron Cotihar naton kasugbong PIA Katbalugan ginpapaura inira ni RD Rian Arrento. Good morning, Eastern Visayas. Sir Aaron. Yes, mabuhay. Mm. Yes, mabuhay. North Sunshine at Isok. Mabuhay gihapon and maupay nga aga hayo station sila Kuya Ruel and Miss Charmaine. Good morning gihapon naton so king mamarati happy ngan Facebook live viewers inang adlaw. Last Friday kita no for the month of March tapos Semana Santa na gihap next week. And speaking of internet connection, amo gihapon di amon area medyo mahinay gihapon pero may times gihapon nga malaksi. So sa dalagan tamon internet connection. Ako hi Aaron Cotihar from the Philippine Information Agency Samar. Makakupod niyo yan ang adisyon. Kaupod gihapon nato ni Ronian para magpadangat hin balita. Hera Adrian Joyce Roma, April Joy Baserto, and Sarah May Mancol, NWSSU interns para magpadangat hin balita. Good morning, Eastern Visayas. For updates naman, tikang sa Melco 2. May emergency power interruption yan na aparte hit Villarreal. Mga barangay sa Mocat, Tumabe, Inasudlan, nga upod gyapon ninian barangay San Roque, Santa Rita. Yan na ini nga adlaw March 26, 2026. Kakulog pala inhiyang adlaw nagka-adahirahin power interruption, emergency power interruption. Pero so far yan ang update sa Melco. So far siguro okay na po inihiya. Pati naman water advisory. Wala kita bagong updates nga nakuha Katbalogan Tubig Corporation. Pero kung may daman water interruptions buwas or so ni adlaw, i-monitor lagi hapon natin ito hiya. Especially in mga bagong water advisories. Pati naman aton weather updates. Maupay panahon yan at diha sa dating Katbalogan. Maupay aton sirak yan na. Basihan aton weather outlook DOST Pag-asa. Waray man kita may namomonitor nga dagko nga pag-inuran-uran. So far yun as of the moment, maupay po aton sila kinangaga. Para aton presko nga notisya, headlines. Serbisyo Karavan Katbalogan na nagpahiranihan serbisyo katawhan. Test the Summer nagdumarahin provincial skills competition. PSA Summer nagdumarahin statistics training para 54 LGU personnel. Ang mga detalye igahatag nato ni Ronian back to studio Ate Sok. Daw nga salamat ka PCO Sir Aaron Cotihar. Good morning, Eastern Visayas. Nga na yan na, may nakita 14 minuto sa nakakalabay, alas 8, makanto naman kita natin mga ka-RP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog, adahiyo Ate Charmaine Pirito. Good morning, Eastern Visayas. Yes, lamang salamat and good morning. Ate Sok Aberia ngan sa bugos nga pwersa San RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning luwat sa aton sister station, tikang naman sa Radyo Pilipinas Sugod. Good morning Kuya Ruel and sa bugos nga pwersa San RP Sugod sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. And good morning sa aton igkasi PCO Sir Aaron Cotihar and sa bugos nga pwersa sa pagpanguna naman ni Regional Head Rian Arrento. Ngan dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong makakaupod, Charmaine Perito Balvas. Okay, so siyahan updates sa panahon din sa syudad sang Calbayog. Unbang godano sa nagtikang naan kathuraw nga panahon. Mapasulatan naman panahon dili pero yan ang mga pangurasan partly cloudy pa anaton. Kalangitan sa temperatura nga 27 degrees Celsius, pinakahamubo sa 21 degrees, pinakahitaas sa 32 degrees Celsius. So expected gihapon naton nga mag-init ang panahon around noon. So diri gihapon kita malimot nga pagdarasan aton proteksyon kontra san adlaw sugad san tayong or kalo para malakyan naton ang mga heat related nga mga illnesses tungod san kapaso
san panahon. Yes, Charmaine, ilabin na yan na ang saring pa ni Sir Ruel Bugnos. Dami yan ito mga aktibidad na natin mga young ones sa practice para ito mga graduation rites, recognition, mga programa. So, kinanglanggad kita aandam. Ito natin pagdara kita tubig para hydrated kita always. Yes, Ate Sok. And karag natin batiyon sin happy graduation and moving up sa aton mga kabataan. Yan na end of March. Ito na panahon sini nga mga seremonya. So sa mga estudyante tikang kinder, kutob senior high school so sa nga milestone na naman ang iyo nalampasan another chapter sa iyo kinabuhi. May update nga tikang sa DepEd. Kundi tama ba, Ate Sok, Kuya Roel, Sir Aaron, nga tinikangan niya na nga bago nga school year 2026 to 2027, igpapatuman na ang 3 grading period o trimester system para sa basic education tikang kinder kutob sa senior high. So, ang first semester tikang bulan Hunyo, kutob Setyembre, second trimester tikang Setyembre kutob Disyembre, ngan sa third trimester tikang bulan Enero kutob bulan Marso. So katuyaan ang sininga 3 grading period o trimester system para sa mas focused nga pag-aram sa aton mga estudyante, mas malikyan ini nga mga delay sa era pag-eskwela at durot sa panahon o iba pa nga mga school activities. So again sa mga estudyante, sa mga kag-anak natin. So, abangan nalalawat natin ang sunod pa nga mga detalye ng ippapalusad sa DepEd. And again, congratulations sa aton mga kabataan. Okay, so update naman sa pagtaga-tubig Calbayog Water Company Incorporated. So, good news, waray service advisory bahin sa water interruption din sa Calbayog. Diretso po ang amon pagtaga-tubig. Update sa pagtaga-kuryente. Buwas adlaw Sabado, Marso 28, tikang alas 8 sa aga kutob alas 5 sa Kolop, may ada sin scheduled power interruption dinhi. Apektado ang panhubhuban 1, ngandos, Veloso, Poblasyon, San Jose, Malubago, Ronyo, pati ang Globe and Smart facilities. Ang rason, bubuhaton nga load balancing replacement sa rubat nga cross-arm sa Barangay Malubago sugad man line clearing activity. So kinabisuhan ang nga tanan nga mag-andam, mag-charge sa mga electronic devices sini nga panahon sa pagkaparong san kuryente. Para naman sa mga balita nga naandam din sa Radyo Pilipinas Calbayog. Community College, plano igtukod sa Calbayog City. Public hearing ginbuhat para mahibaruan ang pulso san komunidad. 20 pesos BBM rice ginlansar sa Samar. 2,000 nga mga pamilya una nga nakabenepisyo. Bago nga multipurpose building gintukod sa Gaho Elementary School sa Santa Margarita, Samar. Ang detalye igsusunod sa second part sa natong programa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat ka RP Charmaine Perito Valdez. Hadton Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Nga didhaman na syudad han Borongan. Sugad kandak Ati Charmaine Calbayog. Waray hira dito abiso hin disruption, interruption hit pagtaga-tubig, supply hit tubig dito naman na ira. Dapit, hindi naman haamon. Ang abiso, disco, magkakamayadahin pandiskonektar, notisya publiko disconnection. Salit aton mga concessioner, Borongan Water District, nga wala pa kang bayad hadton iyo water bills para hadton
May pa kang mga kabilinggan pinansyal. Igin schedule hin water disconnection. March 30 o Lunes, may dapawada para makapag tirok hin ibarayad Zone 071 o Barangay Maypangdan. Barangay Maypangdan in maribungin nga barangay daranga ada iton amon igin dadasig ngay State University o Eastern Samar State University. Maribungin ita ira economic activity. Pagtaga kuryente so far, good news. Waray liwat, abiso, hin power interruption. Kung may daman tigda nga mga pagparang, direksyon naman ito na aksyonan na didalin kakato. Pagbato na ito natin mga resgaduhan, masasarigan nga maintenance crew ang isang melko and to ira busing GM ni Sir Bung Amansyo. Belated happy birthday sir, kakulok anton iya birthday. Ang iraging kakabisihan, nagdumara inihirahin mga Lenten recollection. Sana all. Tapos nagdumara naman hirahin training. Pagtaga occupational pagtaga preparedness daman in here, occupational safety and health training. Asyan ang iragin kabisihan. Labot na syempre iton ira pagmentenara nga magpadayon iton mas okay special right nga serbisyo elektrisidad. Pagtaga pasi orden di amon, so far so good. Sana tuloy-tuloy na in anamon di mga men in uniform. Pakiga tambayayong itang mga LGUs in nangangandaman na liwat inhira ito pagtaga ito atin na pagtigaman iton Semana Santa para ma-sure nis liwat iton seguridad, flawless, seamless, safe, talwas na pagtigaman iton Semana Santa. And adiha ton thanks ngayon nga dadto natin mga kasugbong academy, particular na DYDC kanda Sir Claude and Mikaela dadton ginandam nga balita. Diri man nira natin nira makikita itong ira mga handsome, beautiful nga mga pamahong-pahong. Kudos to you guys. Nagandam liwat irahin balita. Diyan ipapahat. Nira Sir Claude. Unyang taod-taod. Hiton ikaduha nga paypay. Hiton good morning Eastern Visayas. Bagong proyekto sa turismo ginpasiugdahan na Baybay City. Sabs Bazar malampuson nga ginpahigayon na VSU. Samtang di naman haamon na syudadhan Borongan diliwat adton ginandam nga mga balita natin mga arisgaduhan nga mga kausa production team ito ni Radyo DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Eastern Samar nagpakita hin kauswaga na serbisyo panlawas. Pag mayuyo naman itong mga parag-uma, Minority Leader Libanan na apilar rin subsidiya para 3.5 milyones nga parag-uma hinlubi. Kapag palangga naman ni Mano Gobyerno National, ito natin mga octogenarians, nonagenarians, Gadihaman na syudadan Borongan, cash gift distribution, gindumaran NCSC. 97 nga octogenarians na nonagenarians ang syudadan Borongan nakabinipisyo. Sana all. Ang dabihan ini mga ka-RP, mga ka-PCO, mga ka-DYDC. Adto ang detalya na sabi nga mga balita, didala kam ha, kay dinilay ninyo may babaruan. Good morning Eastern Visayas. So padayong kami niyo nga update, ayaw ita kamo ay niya biberi kay talapitan hita iyo radyo. Padayong liwat kam
magalin susunod amon di dahiton FB Live. Di kaya di dahiton PBS Receiver. 26 minutos na nakalabay alas 8 ngan unina hiton unyang taug-taug da mabalik kami kataliwan lahin pirang pahinamdam so didalakan. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Thanks much, Kuya Yufem. 30 minutos na nakalabay alas 8 nga niningay gayon. Ato na susugdan ang pagpapadangatin mga balita. Anay utro maupay mabaysay maadyong buntag. Pilipinas, good morning Eastern Visayas. Gunahin man kamo nga dapit iton world. Good evening, good noon, good morning. Siyempre ang magpapatikang hini ang magsusugod
Balitaan magpapatikang pagsugodan natin. Balitaan. Good morning Eastern Visayas. Pang-Biyernes nga edisyon. Natin mga kausa. DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod Southern Leyte. Kadton tayo, Kuya Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Ruel. At 31 minutos na nakalabay, alas 8. Ako yung UFM. Nanginhira na parungan hin kuryente. Ano pa ba natin mga ka-RP and Sugod Southern Leyte? Kaya kung ano lahat to, nira dito na eksperyensyahan pag taga-internet connectivity o di kaya pag taga-kuryente. Sumapasadaan ay kita. Kuya UFM, okay? Kuya Ruel Bugnos, maadyong buntag. Sa minutos na nakalabay, alas 8. Mang Kuya Yufem, kadun talanay, ito natin mga kausa, Radyo Pilipinas, Calbayog, adahiyo Ate Charmaine Perito. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Ate Sok Abria ngan para sansyahan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog. Community College plano igtukod sa Calbayog City. Public hearing ginbuhat para mahibaruan ang pulso san komunidad. Sa ginbuhat nga public hearing para sa plano nga pagtindog Community College sa syudad sang Calbayog, usa sa mga gintukib. Ang importante nga mga detalye bahin san ginbuhat nga feasibility study ug mga suhestyon tikang sa iba-iba nga mga sektor. Tungod ang Region 8, an ada pa sa early expansion phase bahin sa local universities and colleges, rason nga may espasyo pa para magtindog bag-o nga institusyon. Tulo nga programa ang plano nga abrihan: Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Arts in English, Associate in Computer Technology. Gintagan doon ni Vice Chair on the Committee on Education, Konsehal Mark Silinutan, ang potensyal sa syudad sa agrikultura. Ginklaro naman nga dirila limitado sa tulo nga programa ang aabrihan, lalauman nga madudungan pa ini base sa panginahanglan san komunidad. Ang pagtindog Community College nagtutuyo mabuligan ang mga estudyante nga diri nakakasulod sa kolehiyo tungod sa cut-off o diri nakakapasar sa screening para matagan sin tsansa nga makapadayon sa pag-aram. Usaluwat sa mga suhestyon nga polisiya ang return of service kundiin ginaaghat ang mga magiging graduates nga magtrabaho sa Calbayog para direkta nga makabenepisyo ang syudad san era na human. Ang ginbuhat nga public hearing ang parte san proseso para mahibaruan ang mga pitad para mapaupay pa ang community college nga ginlalauman makabaton sa panginhanglan san komunidad san Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balikan natin mga ka-RP sa Sugod Southern Leyte. ka-RP Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Sok, Ati Sok, maupay nga aga once again, and para sa mga balita gikan usab diri no sa Radyo Pilipinas Sugod, pinansyal nga ayuda sa mga driver da sa dakmayan sa Maasin, lauman nga ipanghatag sa City Social Welfare and Development Office.
Aniya si Dalia Oritatuela para sa report. Radyo Pilipinas report. Di pahibalo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagigtambayayong sa lokal nga kagamhanan sa Dakmayan sa Maasin ang paghatag og cash relief assistance alang sa mga rehistradong motor cab driver sa syudad. Ang mga tabang kabahin sa programa ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS nga nagtumong sa pagtabang sa mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina o guban pang gasto sa panginabuhian. Sumala sa pahibalo, ang mahimong makabenepisyo sa programa mao lamang ang rehistradong motor cab drivers nga adunay professional driver's license o adunay sertifikasyon nga gi-issue sa LGU pinaagi sa City Social Welfare and Development Office. Gihangyo usab ang mga driver nga makikoordinar sa ilang Motor Cab Driver Association aron makasumite sa ilang impormasyon ngadto sa mga otoridad. Matod pa sa DSWD, ang tarang listahan nga isumite agian sa verifikasyon o cross-matching aron masiguro nga ang kwalipikadong driver ang makadawat sa mao nga cash assistance. Ang inisyatiba giilang nga usa ka lakang sa gobyerno aron maminusan ang epekto sa nagtaas nga presyo sa krudo sa panginabuhian sa mga driver sa Maasin. Palitagikan sa Dakbayan sa Maasin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 37 minutos na nakalabay alas 8 nganyan na igapapakat naman adto naton mga ka-PCO wadton PIA Katbalugan ipinagi kan Sir Aaron Cotihar adton balita nga hikay han PIA Katbalugan. Sir. Good morning, Eastern Visayas. Gindumarahan City Government han Katbalogan ang first quarter City Hall at your doorstep com Servisyo Caravan tidahan ni kabanchingkuhan Marso hatandaya hall. Panuyo hini Servisyo Caravan nga mapaharaan niya katawhan ang magkadirudilain nga serbisyo han lokal nga gobyerno pinaagihin usala nga lugar. Pwede makakuha hin serbisyo ha kahimsog, legal, sosyal ngan administratibo. Sugad man hin bulig ha pakabuhi, pagrehistro ngan pagproseso hin mga dokumento. Wala kan Juji o Sinar, program focal han City Mayor's Office, may ada kabugusan nga 28 nga opisina nga nakigbahin ha aktibidad. Lakip na ang mga opisina han syudad ngan mga national agencies. Dati kasi nagsimula po ito sa isang maliit lang na mga maliliit lang na number ng mga opisina na nagpa-participate hanggang na-institutionalize na siya. After pandemic, nagkaroon ng pagbabago sa Caravan. Marami na yung mga na-invite natin at there are many offices, both external tsaka internal offices na gustong mag-participate. Para kan Hilda Argabano, senior taga-barangay 13 Katbalogan City, inda ko ang bulig para iyahan Caravan para pagprosesohan iya PhilHealth. Dugang paniya, importante ang kompleto nga dokumento, labi na kung kinahanglan magpa-check up. Sir, nagpasalamat ako, sir, na may dahil sugad din kay masering nga para in kaso kuwan, madali na ang pagkuhan na hatag ko. Halimbawa, may PhilHealth ako, nahatag ko dayon. Salamat liwat Jerosalinda Canes, usa nga benepisyaryo han iya nakuha nga identification nga registration services. Naglalaom naman hiya nga mapadayon ini nga serbisyo Caravan kada tuig. Mala naman kan usinar may sobra usa ka libo nga mga residente ang nakabenepisyohan aktibidad nga naghatag hayrahin higayon nga makumpleto ang ira mga kinahanglanon ngan makakarawat hin serbisyo ha usa lang nga adlaw. Tikang Hapia Samar, Andre Joyce Roma, NWSSU intern. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 39 minutos na ang nakalabay ha alas 8. Adi naman igapapahat natin adton mga balita nga nahikay han DYDC. I-share ha aton yung Sir Glody Gayunda. Bagong proyekto sa turismo gipasiugdahan Baybay City. Pilipinas report. Padayon ang kalambuan sa Baybay City sa pagpalambo sa turismo, human ipresentar sa lokal nga panggamhanan ang duha ka dagkong proyekto nga gilauman nga magpadasig sa pagdagsa sa mga bisita o magpalig-on sa lokal nga ekonomiya. Niadtong miaging adlaw si Mayor Boying Cari, kauban si City Administrator June Cayunda, BTIPO Josefina Granada Gutierrez,
City Engineer Giovanni Ngalot ug Engineer Ann Dacera sa CPDO, nakigpulong kang DOT Region 8 Director Karen S. Tiopes o kang Mr. Mark T. Lapid, COO sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Kuntiasa. Sa maong meeting, gipresentar ang duha ka major nga proyekto, ang Tourism and Heritage Hub sa Punta Church Heritage Park o ang Eastern Sea Clouds sa View Deck. Tumong niini nga mapalambo ang atraksyon sa syudad, isip usa ka destinasyon sa kultura ug ecotourism, samtang gipreserbar ang iyang kasaysayan ug kabilin. Una nang gipresentar kini nga mga proyekto kang kanhi DOT Secretary Cristina Frasco nga dayon mipakita og suporta ug miaproba sa ilang endorsement ngadto sa TIAZA alang sa dugang nga pagproseso. Sumala sa mga opisyal, dako ang potensyal sa mga proyekto nga makadani og mas daghang turista ug makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian sa mga residente. Padayon nga nag-andam ang Baybay City alang sa mas hayag nga kaugmaon sa turismo ubos sa kampanya nga Baybay Kultur. Gikan sa VSUDY-TCFM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Sir Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Ngandi din naman haamon na DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan amon daman titikangan susugdan ng pagpapaangbitin mga balita. Eastern Samar nagpapakita hingkauswagan na serbisyo panlawas. Ang detalye tikan-kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Papakita hingkauswagan ng probinsya ng Eastern Samar hapipirang aspeto sa serbisyo pankalusugan o health services samtang padayon ang pag-atubang ha mga ayat sumalahan pinakabago nga estado han 8 priority health outcomes ngan 12 mission critical commitments sa probinsya. Inan ginhayag ni Dr. Jean Marie Igargo han DOH Provincial Office hagin buhat nga 3rd Joint Provincial Health Board ditan Marso 23 sa PGO Conference Room ha Borongan City. Sigun kan Dr. Igargo hawalo nga priority health outcomes nakabutan probinsya ang target pag-ibanan stunting ha kabataan nga ada na 14.9% mas ubos sa gintakda nga benchmark. Napanalipdan gihapon ang maternal mortality ratio nga ada na 40.7 kada 100,000 live births nga sakto ha pamantayan. Bisan pa hini ginkikilalahan mga opisyal nga may da pa mga target nga waray pa maabot o unmet. Lakip na hini ang pagbabakuna kabataan kundiin 50% pala ang fully immunized kumpara 95% nga target. Padayon gihapon nga ayat ang pagpauswag ang akses sa malimpyo nga tubig ngan husto nga sanitasyon sugad man ang guti ay nga porsyentohan kababayinan nga nasasakop han cervical cancer screening. Diri paluwat hingpit nga naabot ang target padayon nga paghatag hin medisina para mga pasyente nga may hypertension ngan diabetes. Bisan pa man padayon ang mga programahan gobyerno ha komunidad base mapakasug ini. Haluyini nga mga kakulangan nagpadayon ang mag-upay nga pitad hailarumhan 12 mission critical commitments sugadhan pagduganghan primary care facilities pagpauswaghan serbisyo medikal ngan pagdamuhan mga eskwelahan nga ginrekonoser nga healthy schools padayon liwatan pagparigunhan kahimtangan health facilities paggamit han electronic medical records ngan implementasyon han universal health care ha mga lokal nga gobyerno. Agud mabaton ang mga kakulangan ha 8 priority health outcomes, ginhisgutan han board ang pagpatuman han iba-iba nga pamaagi, sugad han implementasyon han PhilHealth gamot, pagpatuman han health promotion, pinaagyan nutrition counseling, pag-aghatin healthy lifestyle, kan paghatagin available nga mga pagtambal, pinaagyan yakap facilities, agud mabaton ang non-communicable diseases. Ginhisgutan liwat ang implementasyon han purok kalusugan, pipira nga LGUs samtang ginpapakasagan data gathering, pinaagyan pagkapacitate ha barangay level. Upod ang mga health workers ngan BHWs nga magdudumarahan first patient encounter para ha profiling. Pinaagi hini mas mahibabaruan ang eksakto nga kadamo han mga individual nga may hypertension ngan diabetes nga magiging basihan ha pag-andam ngan pag-alukar han kinahanglanon nga medisina. Sumala ha mga opisyal ang mga nakitaan nga kakulangan magiging giya base padugangan ang mga programa ngan masiguro ang mas epektibo, inklusibo nga di kalidad nga serbisyo pankalusugan para hangatanan nga residente han Eastern Samar. Samtang gintala kay liwat ang pagbubuhat
buhaton nga Water and Sanitation Summit ngan Provincial Septage Management Services. Para Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Balik din- sa mga dugang pangabalita gikan diri sa probinsya sa Southern Leyte, ang Local Price Coordinating Council gimugdada sa lungsod sa Hinunangan. Ani si Aljon Malot para sa report. Radyo Pilipinas Report. Gipirmahan ni Hinunangan Southern Leyte Municipal Mayor Imar Joseph Tokmo ang Local Executive Order No. 2026-22 nga nagmugna sa Local Price Coordinating Council kun LPCC sa lungsod. Gitaho nga kiniisip tubag sa panginahanglan nga maprotektahan ang mga konsumidor batok sa pagsaka sa presyo sa batakang mga pamaliton. Sumala sa mga mando, gitukod ang LPCC aron mag-monitor sa presyo sa mga basic necessities o prime commodities. Siguruhon ang pagsunod sa price control measures o makig-coordinate sa mga ahensya sa nasudong gobyerno sama sa Department of Trade and Industry kung DTI o Department of Agriculture kung DA. Gipasabot nga mahinungdanon ng mga konseho aron masiguro ang availability o affordability sa mga pamaliton sa lungsod labi na sa panahon sa kalamidad o kakuwang sa supply. Pangunahan ng konseho sa Municipal Mayor isip Chairperson uban sa mga representante gikan sa lain-laing lokal ug national nga ahensya lakip na ang PNP, DTI ug sektor sa negosyo ug agrikultura. Gikatakda usaba nga ang konseho magtigom labing minus kausa matag kwarter aron hisgutan ang kahimtang sa presyo ug supply sa lungsod. Gipatuman ang mga mando sugod nitong Marso 25 nining tuiga. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Charmaine. Balita balik sa Radyo Pilipinas Kalbayog, umarangkada na ang expansion rollout sa 20 pesos rice project sa Bunto, Santa Rita, kundi 2,000 nga kwalipikado nga benepisyaryo ang una nga nakapalit sa abot kaya nga bugas sa kantidad nga 20 pesos kada kilo. Naging posible ang programa sa pakigbarobligay sa gobyerno probinsyal sa Samar sa pagpanguna ni Governor Shari Antan kasugbong ang Department of Agriculture, Food Terminal Incorporated nga National Food Authority. Dako nga bulig ini para sa mga pamilya ni nabinas sa panahon san padayon nga paghataas san presyo san mga paraliton sa kantidad nga 20 pesos kada kilo. May mas matitipid ang mga mamaralit para sa iba pa nga panginahanglan lain sa pagbulig sa mga consumer katuyuanan liwat sang programa nga suportaran ang mga parauma para masiguro ang duro-diretsyo nga produksyon ug mas marigon nga supply san pagkaon sa probinsya san Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tikang naman ha PIA Kalbayo o Katbalugan o Samar. Adi, TESDA Samar nagdumarain Provincial Skills Competition. Adi adton report ni April Joy Basierto. Hiton NWSSU intern dito naman ha PIA Samar. Radyo Pilipinas Report. Nagpakita ang trainees nga estudyante ha iba-iba nga technical vocational institutions habugos nga probinsyahan Samar. Hanira mga abilidad nga talento handuha kaadlaw nga Provincial Skills Competition 2026. Formal ini nga gintikangan didahan ika-25 Marso hin motorcade, ginsundan naman hin seremonya, mga mensahen mga opisyal ng TESDA ngan partner institutions. Ginbasa gihapon ang oath of sportsmanship ngan mechanics and competition, rising ang banners upod ang symbolic lighting han church. Ginorganisa ini han Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para ipakita ng suklon ang mga abilidad han mga partisipante samtang ginpapakusog ang ira kaandaman na trabaho ngan globally competitive. Sumalak ang TESDA Regional Director Dan Navarro, ang kompetisyon inagpapakusog han workforce sa Samar. Dugang paniya nagpapakita liwat inihan mga talentungan kaandaman ha trabaho. We produce more
aggressive na mga workforce sa ground because not just the competition but again to showcase their skills and then recognize. Para kan Joshua Udal, usahan mga competitors di kang habasay, inda kong oportunidad ang kompetisyon para haiyangan ha iba pa nga kabataan. Labi na good ang naibulig hantas da hapagpauswag han iya skills. Ma-grateful naman po kasi malaki po itong opportunity para sa aming mga young people po para mabuild yung aming skill po. Kakarawat naman hin medals ang mga nagdaughan Provincial Skills Competition 2026, didahan awarding ceremony hanika 26 Marso. Tikang HPAA Samar, April Joy Basherto, NWSSU intern, good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, April Joy Basherto. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga balita tika nga DYDC Subs Bazaar malampuson nga ginpahigayon na VSU. Adi adton balita ni Kuya Clody Kayunda. Radyo Pilipinas report. Malampuson nga gipahigayon ng Subs Bazaar sa Visayas State University nga gidumala sa Society of Agribusiness Students o SABS, diin daghang estudyante ang miapil ug mibisita sa ilang booth. Nahimong sentro sa kalingawan ug interaksyon ang maong kalihukan, samtang ang mga estudyante nagpahayahay, midula sa nagkadaiyang aktibidad ug misuporta sa ilang mga baligya nga produkto. Matod pa sa organisador, ang dako nga partisipasyon ug positibong enerhiya sa mga estudyante mo'y nagpakita sa kalampusan sa bazaar. Mas nahimong espesyal ang kalihukan tungod sa kalit nga pagbisita sa ilang mga DBM instructors. Dako ang pasalamat sa SABS sa Department of Business Management Family sa ilang padayon nga suporta o presensya nga naghatag og dakong inspirasyon sa organisasyon. Nagpasalamat usab ang Society of Agribusiness Students sa tanang mibisita, midula og misuporta sa ilang mga produkto nga nakatampo sa malampusong pagdagan sa maong kalihukan. Ang SABS Bazaar nagpamatuod sa panaghiusa, kadasig og aktibong partisipasyon sa mga estudyante sa Visayas State University. Gikan sa VSU DYDC FM, Clody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Clody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang di naman haamon na DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan nga balita, Minority Leader Libanan na apilarhin subsidiya para hit 3.5 milyones nga mga parag-uma hinlubi. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Nanawagan House Minority Leader o 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan na Gobyerno Nasyonal nga maghatag indirekta nga bulig pinansyal 3.5 milyon nga mga paraglukad ng trabahante ha industriyahan lubi. Iniin kasumpay nagtitikahirani nga temporaryo nga suspensyon han mandatory biofuel blending han nasod. Iginpahamtang ni Libanan ang apilar daran kabaraka nga dakan magiging epekto hini ha panginabuhian milyon-milyon nga Pilipino nga naasa ha pagkupra. Pulong niya ang anuman nga pitad nga suspender ang biofuel blending policy, dapat iupod ang kadagmitan ng sentralisado nga financial assistance para aton mga parag-umahin lubi. Dirihirad dapat ang maganto sa tinguha nga mapaubos ang presyohan krudo. Igin proponerhan magbabalaod nga ang pundoy igagi ha Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment kan Department of Agriculture. Tuyo hini nga masiguro nga ang cash support, emergency employment kan agricultural assistance in makakaabot dayon ha vulnerable nga komunidad. Ang biofuel blending aman pagsaladon biofuel tikang halubi ngadto ha krudo o gasolina. Kun iniin masuspender gin kakabarakan nga maluya ang demand ang kopra nga magreresulta hin masabubo nga presyohan pamaligyan hanlukad. Sumalahan dato sa Philippine Coconut Authority, may ada 3.5 milyon nga rehistrado nga paraglukad habugos nga nasod. Maabotin 25 milyon nga Pilipino ang nakadepende ang panginabuhi industriyahan lubi ngan sobra sa 60% han mga paragkupra inaukoy lagi hapon ubos sa poverty line. Gintagan hindi ni Libanan nga samtang importante ang pagpaubos ang presyohan lana ha mga gasolinahan, diri ini dapat himuon nga kaperdihan ha usa nga sektor. Kun mahinom duman ang House Bill No. 8469 inaprobado na ha ikatulo nga pagbasa Kongreso. Iniin maghahatag hingahom nga dahiton Pangulo nga isuspender ang paggamit ang biofuel tubtubin nga daw sa katuig kun ang presyo blended fuel in masitaas in 5% kontrahan puro nga diesel o gasolina.
nga dayanaan Senado waray papakapasa in countermeasure kasumpay hini antes an era Lenten break. Iniinhaluyo nga igindeklarar ini nga urgent han Malacañang. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Atong oras, alas 8:55 na sa Kabuntagon ug sa atong katapusan nga balita para karong buntag, Provincial Caravan may bisita sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte. Ani si Jevek Epis para sa report. Radyo Pilipinas report. Pipila ka adlaw sa dili pang paghandom sa anniversary sa unang Easter Mass sa Pilipinas sa isla sa Limasawa, probinsya Southern Leyte, miabot sa isla ang Southern Leyte Provincial Caravan aron maghatag og nagkadayang serbisyo sa mga residente. Ginumala sa nagkalaing departamento sa provincial government ang pagbisita dito sa Barangay Triana, Limasawa, din giserbisyuhan ang gatusan ka mga lumulupyo sa isla. Sumala sa Provincial Health Services Office kon PHSO, miabot sa 185 ka operasyon ang ilang nahimo, lakip na ang 135 ka medical test, 36 ka dental check-up, siyam ka tuli o 5 ka minor surgeries. Sa laing bahin, ang Provincial Social Welfare Development Office mihatag og 1,000 ka family food packs ngadto sa mga residente. Ang matag pakete naglangkob sa dilata nga pagkaon, 5 ka kilo nga bugas ug 6 ka litro nga tubig. Nag-apod-apod usab ang Provincial Environment and Natural Resources og 200 ka seedlings sa nangka ngadto sa mga mag-uma. Gawhag ang mga residente sa pagtanom ni iniisip kabahin sa tumong ni Governor Mercado nga himuong jackfruit capital ang Southern Leyte sa tibok nga rehiyon, samtang ang Provincial Agricultural Services Office mihatag usab og nagalain nga seedling ngadto sa komunidad. Mapasalamaton si Mayor Melchor Petracorta ngadto sa provincial government sa Southern Leyte sa pagpanguna ni Governor Damian Mercado sa paghatod sa mga programa pinaagi sa provincial caravan ngadto sa isla sa Limasawa. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevek Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat parang Jevek Epis sa imong balita og tungod kay hapit na mapud mahuman, hapit na mag alas 9 no, manamilit na ang Radyo Pilipinas Sogod karong nga edisyon niya nga programa ang Good Morning Eastern Visayas. Daghang salamat sa atong mga kaubanan usab diri sa Master Control, sa panguna sa atong technician on board sa Noel Palugod, kauban ang atong mga interns gikan sa Southern Leyte State University. Sa ngalan sa kinatipog ang pwersa nitong Sibianan sa makausapa kini ang inyong higalag-alagad sa kahanginan, Ruel Bugnos, magpasalamat. Enjoy your weekend and once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Sa katapusan nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, bag-o nga multipurpose building gintukod sa Gaho Elementary School sa Santa Margarita, Samar. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pretensyo. Radyo Pilipinas report. Gintukod sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office ang bag-o nga multi-purpose building sa Gaho Elementary School sa Bungtos san Santa Margarita, pinaagi san pondo tikang sa General Appropriations Act o GAA Fiscal Year 2025. Nagkakantidad ini san 4.9 million pesos ngan usa nga covered court nga may ada 312 square meters concrete flooring. May ada ini atop, konkreto nga mga lingkuranan sa palibot, ngan mga lighting fixtures, agud magamit bisan sa gabi nga mga aktibidad. Dako ang magiging benepisyo sini para sa mga estudyante, tungod kay may ada na sira lugar para sa magkadurodilain nga aktibidad sa eskwelahan, labi na sa sports ngan recreation, nga diri na kinahanglan lumakat pa sa gawas sa eskwelahan. Magkakamay-ada gihapon ang eskwelahan, san igo ngan angay nga espasyo para sa mga programa, selebrasyon, seremonya ngan iba pa nga okasyon nga nanginginahanglan sa haluag nga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, punto alas 9 san aga. Damang salamat Suzette Pretensyo san imo balita. Tungod man gud wala na kita igo nga oras, din hinaluwat in manamilit
Nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon. Ako ang iyong nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat nga dahito natin mga ka-PCO, mga ka-RP, nga siyempre hanto natin liwat mga ka-partner han VSU, partikular na han DYDC. Kami nagpapasalamat hanton mga loyalista na tutok nan mamati nagwa-watch on Good Morning Eastern Visayas. Again, nangaran po ito bugos nga persahan PCO. Aton PIA, yan ang Biyernes, PIA Samar, BYS Radyo Pilipinas, Borongan, Sugod, ngan Kalbayog, nganan DYDC. Kamu nga salamat. Ito ang iyo permanente nga pag-aantabay. Itong Good Morning Eastern Visayas. Kami utro nangingimbitar ang masunod pa nga mga edisyon ang Good Morning Eastern Visayas. Have a blessed weekend. Keep safe everyone. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.